21 na lang. Tapos, pinatawag na yung parents ko nung doktor, kinausap na. Tapos, nasa ICU na ako. Lahat ng yung electrolytes ko, parang hindi na normal kasi nga hindi na nagpa-function yung kidney. So, ang daming effect. Meron na akong hindi na ako nakakausap ng matino, hindi na ako nakakapag-isip ng mabuti. Kung ano-ano na nakikita ko. Ganun yung effect sa akin nung ano. But then, yun nga, nung time na yun, napaisip din ako, I began to question God kung bakit ako, and inano ko kung talagang time ko na ba. Pero nakipag-wrestle pa rin ako kay God na sana bigyan pa ako ng mahabang buhay kasi iiwan ko yung family ko ng wala. I mean, kasi nung time na yun, very carefree pa eh. Hindi pa ako nag-iisip masyado ng mga investments, hindi pa ako nag-iisip na nag-iipon, pero I think nung nagkasakit ako, not enough yun kasi sa hospital bills. So, buti na lang nakakuha ako ng insurance si Sir DJ. It helps kasi during that time, wala akong ganong kalaking amount para magbayad ng bill. So, yung critical illness benefit, malaking tulong siya para dun sa sa hospitalization cost. Then at the same time yung premium ko na wave. So wala na akong binabayaran after nung sakit ko. Tapos ayan yung sa picture, yung time na naka-wheelchair ako, ayan, panibagong setback na naman yan kasi 2016 yan, a year after nung na-diagnose ako. Diyan yung mas malala kasi at naging tinamaan pa ako ng TB sa bone marrow. So, yung kalagayan ko niyan, napaka-severe na, hindi na ako nakakalakad. Akala ko nga malulumpo na ako eh. Sobrang payat, yung tipong kahit nakaupo ako sa kama, masakit pa rin sa puwet kasi parang buto na ako eh. Buto't balat na eh. So hindi na, very uneasy na ako. Tapos, ayun, pero naka-recover pa rin through prayers. Malaking tulong yung support ng family and yung spiritual family. Then, yung sa aking na yung faith ko kay God, medyo na-strengthen. At first, na-shaken kasi medyo confused ako eh. Bakit ako eh? So, ayun. Gusto ko lang din i-highlight yung importance ng insurance sa akin at sa atin lahat kasi very unpredictable yung mangyayari sa atin eh. Kasi ako nga hindi ko inisip na magiging ako pa yung magkakaroon ng sakit na gano'n kasi healthy yung lifestyle ko. So, ayun, blessed na rin that meron akong life insurance na nakuha and I was able to pay. Nakadagdag siya sa aking pambayad sa mga hospitalization. And ayan, yung aking faith journey. Na-test yung faith ko kasi wala na akong ibang pupuntahan kundi yung nasa taas. So, dito talaga, I was a Christian pero yung time na okay ako, syempre hindi naman tayo masyado I mean, hindi tayo hindi ganun katindi yung faith natin. I mean,
during those times na lang na talagang nasubukan. So, mas lalong na-strengthen, mas lalong tumibay na nagkaroon kami ng relationship na mas matindi. And ayun, talagang hinayaan ko na si God na mag-ano sa buhay ko. So, ayun, itong aking spiritual family, sila yung sumuport sa akin spiritually, emotionally, kasi yung mga times na yon anxious ako, kailangan ko ng kausap, tapos kailangan ko na mag-uplift ng aking sila yung sumuport sa akin. Itong aking D group at sa aking yung couples group, pinagpe-pray nila ako kapag nasa hospital ako, which is malaking tulong. And second, yung family, kasi sila talaga yung nandyan. Sila yung inspiration ko. Sila yung nagbabantay sa akin nung times na nasa hospital ako. So, parang sa kanila ako kumukuha ng lakas. Road to recovery. Actually, yung road to recovery ko, since nagla-dialysis ako, parang more on ano lang siya, pinoprolong niya lang yung buhay ko. Kasi yung trabaho ng kidney, hindi kayang tapatan ng dialysis. Kasi yung kidneys, 24 hours siyang nagwo-work. Yung dialysis, 4 hours lang. So, after 4 hours, madumi ulit yung dugo mo. Kakain ka, iinom ka, magkakaroon ulit ng lason. So, nagda-dialysis ako 3 times a week para ma-sustain at least. So, ang pinakasagot talaga is transplant. So, I'm doing my workups sa transplant. Luckily, yung brother ko, yung younger brother ko, nag-said yes sa akin. And nag-match kami. So, very thankful ako sa kanya dahil on my way na to recovery talaga. And ano pa ba? Ito yung mga nangyari na ito talaga yung mga plans ko nung time na wala pa akong sakit, yung makapagpakasal. Medyo na-delay dahil nga nagkasakit ako. So, finally, last December 11, 2018, na nagpakasal kami and we make it right before the Lord. So, isa to sa mga highlights ng buhay ko. Wala kaming plans before na maging ganito kalaki. Plans lang namin is yung simple lang, intimate. Pero God provided ng funds and nagulat din kami na maganda yung naging outcome. So, ito yung mga happiest moments at saka memorable sa journey ko. Then, itong business na namin nila Gary, nila Sir Day, at saka ng wife ko na minamanage namin. Naging maganda naman yung flow. Maganda yung pasok ng income dahil marami kaming nagiging client. So ito yung parang naging bumuhay sa akin kasi right now ang laki ng expense ko sa medicines pa lang. I take 20 medicines a day. Maintenance meds for the heart, the kidneys, and yung dialysis. If walang PhilHealth, I will pay 3,000 every session. 3 times a week ako. So medyo malaki. And yun, dito ako kumuha ng funds. Nagtulungan kami ni wife ko, ni Keith, para ma-sustain. So right now,
mga natutunan ko is kapag may income ako na, ma-manage ko na, inaalat ko na talaga sa ano ko. Malaking portion ng income ko napupunta lang sa gamot and sa treatment. May time pa rin may time pa rin for leisure, pero very minimal na lang. Minsan hihit na lang bahala sa akin. So, ganun. So, how I wish na marami akong nakuhang policy kay DJ para at least medyo malaki-laki yung paggastos ko. So, ayun. Next slide. Ayun. So, etong may recovery na I learned na kung gaano man kasama yung naging experiences mo, life goes on kasi parang cycle lang talaga eh. Cycle lang talaga siya eh. Merong mga ups and downs, may mga setbacks. And kailangan mo lang mag-move forward. And always remember na every step of the way kasama mo si God. Kasi nung mga times din na magulo yung isip ko, hindi ko naisip na meron akong Diyos, na meron palang nag-guide sa akin. Yun. Very blessed pa rin. Then ito yung aking kidney journey. So I'm planning to have my kidney transplant early next year. Actually dapat this year, pero kasi sabi ng doctor ko, delikado daw magpa-transplant during this pandemic kasi kapag na-transplant ka, hihina yung immune system mo. Susceptible ka sa mga sakit na magli-lead sa pagka-fail or rejection ng kidneys na na-transplant sa'yo. So gusto niya na kapag medyo okay na, medyo nag-subside na yung pandemic, itutuloy namin. Pero ongoing pa rin yung workup ko kasi medyo mahaba yung workup eh. Kailangan ko ng clearance sa iba't ibang doktor, sa cardio, sa gastro, sa dental, everything. Ganun. So, ayun, tuloy pa rin siya. So, early next year, sana magkaroon na ng date. And, ayun. So, ito yung aking, page sa Facebook, yung Project Marvin. Ito yung page ko na spread ng awareness for sa mga taong hindi aware sa kidneys, na kidney failure, and yung mga symptoms and cause, ganun, para maging aware sila, maagapan habang maaga. Kasi right now, since age na tayo ng mga junk foods, mga instant na na mga food, yun yung malaking para makasira ng kidneys din. Aside sa magkakaroon ng diabetes and hypertension. So, may mga bata pa lang nagkakaroon na ng kidney disease eh. So, dahil napapabayaan. So, ito yung Project Marvin aims to paano alagaan yung kidneys ng mabuti. And at the same time, pinopromote ko rin yung aking t-shirt, yung fundraising shirt ko para sa aking kidney transplant na for as low as 350 lang. Yung funds po gagamitin ko po sa aking kidney transplant. Ayan po. So, thank you, Sir DJ. Thank you, Marvin. Grabe, sobrang inspiring yung story mo. Nakakaiyak. And of course, I'm grateful na yun nga, you're so open into sharing. Nakakatuwa na yun nga, you really want to spread awareness. Maybe you're doing this because you also want to spread awareness about the importance of our kidney. No, so yan guys. Thank you, Marvin.